Tong contractor files from flood control kickbacks Ion Hotel. Ang mahaba to. Dito na tayo. Yung mga maiksing kan lang niya. Executive Cabral patay pero kakausapin pa rin. Pero patay na pero kakasuhan pa din. Oh. Really? Kahit patay na, kakasuhan sino mga kanon attorney? Sino ang ikukulong nila? So, pakinggan na natin to. What will happen to her tweet now? Okay. Di bali guys, 11 minutes na to, 11 minutes. Itong gusto ko itanong sa iyo, attorney, partner. Yumao na ang Yusek Cabral. Meron siya ngayong kaso, no? Of course, sa ating gobyerno. Tuloy ang kaso. Partner, pagka ba patay na, yan, tulad yan kay Yusek Cabral, wala na ba siyang pananagutan? Kasi sabi ng gobyerno, may hahabulin sila pag may mapatunayang partner sa mga assets and liabilities, no, ni Yusek. Oo. Ganito yan kasi sabi sa revised penal code, death extinguishes criminal liability. So what about the civil liability? Sabi naman doon sa Article 100 ng revised penal code, the civil liability arising from the crime, like for instance in this case, yung plunder, shall also be extinguished. Like for instance, may kaso siyang plunder. Malversation, namatay siya, nagpakamatay. So extinguish yung crime, extinguish yung civil liability. But hindi lahat, kasi dalawang klase ng civil liability yung pinag-uusapan dito. Attorney. Yung civil liability na binanggit ko, ang tawag namin yan sa School of Law, yung civil liability ex delicto. Yun na nga, arising from the crime. Pero may tinatawag tayo na independent civil action kasi. Ano yun, attorney? Ito yung civil liability mo na hindi nag-a-arise doon sa krimen ng plunder. Like for instance, civil liability arising from law, civil liability arising from contracts, or civil liability arising from quasi-contract or quasi-delict. Ayun. Okay, so dito sa kaso ng Cabral, ng mayapang Cabral, ang habulin ng gobyerno dito is the civil liability arising from law. Ayun. Shout out, June Reality. Yung estate General Gaddemet, na shout out. naiwan ni Yusek Cabral ay pansamantala ay hindi pwedeng ma-distribute sa kanyang mga compulsory Macaroons. heirs. Tagapagmana. Dahil sabi mo nga kanina, ang balita ay hahabulin ng gobyerno ang kanyang estate. No, kasi pag namatay na, tawag sa lahat ng ari-arian niya, estate. Okay? So, hahabulin ng gobyerno yun. Palagay mo, nabalitaan nila si Yusek Cabral ay nakatira sa Forbes Park. Kunwari lang. Kunwari lang, partner. Okay. So, titingnan nila ngayon. Madami nga halong katin dito. Yung Statement of Assets and Liabilities Network ni Yusek ay titingnan nila. And then titingnan nila, magkano ba sweldo ng Assistant Secretary? Yung last 20 years. Kasi hindi naman siya agad naging Yusek. Assistant muna. Let us say for example, 200,000 lang ang sweldo. O 150,000 ang sweldo ng Assistant Secretary. A month, partner. A month. So how much is that for the last 20 years? Yung 150 for 1 year is approximately 180,000. If you will compute that in 10 years, that would be 18 million. So gawin mo to 20 years, that would be 36 million pesos. So yung 36 million pesos niya, akma ba yung naging property niya kunwari sa Forbes Park na nagkakahalaga ng 200 million pesos. So 36 million for the last 20 years versus the 200 million pesos property in Forbes Park. So medyo medyo dubious, no, yung wealth na naiproduce. So magdududa ang ating pamahalaan kung paano niya nakuha ang kayamanan niyan. So
since namatay siya, no, habulin nga ng gobyerno ang estate niya at pansamantala, teka muna, yung mga compulsory heirs ay pansamantala munang wag munang mag-transfer ng ownership sapagkat ang gobyerno ay magpapaimbestiga. Andiyan dyan yung anti-money laundering law. Andiyan dyan yung forfeiture law. Okay? Andiyan dyan yung tungkol sa statement of assets and liabilities and net worth. So yan ay bubuuin yan ng ating gobyerno. Napatunayan, kunwari, no? Napatunayan na meron nga siyang 200 million worth of properties. Yung estate niya is a total of 200. Samantalang yung income generated for the last 20 years is only 38 million or 36 million pesos. So hindi tumutugma yung income versus the wealth, no, produced by the deceased during the last 20 years. So what should be done by the government? Papasok ngayon yung Office of the Solicitor General. The Office of the Solicitor General, si Berberabe, si Attorney Berberabe, ay magpapile ng petition yan sa hukuman. Okay. At ang kanyang ipapile ay petition for forfeiture of the assets of the deceased Yusek Cabral. Yun lang. Dahil dapat mabawi ng gobyerno yung mga aligasyon na nagkaroon ng korupsyon during her time when she was still working with the Public Works and Highways. Okay. Dahil nakita nga doon sa kanyang mga dokumento na hindi tumutugma ang kanyang mga ari-arian sa mga kinita niya for the last 20 or 40 years. Maliban na lamang kung merong mga minanayan sa kanyang magulang, sa kanyang mga lolo at lola. Partner. Pero kung wala, at ang mga properties na yan ay na-acquired during the time when she was still the undersecretary of DPWH. Okay. So lilinawin natin, criminal liability, extinguished, civil liability arising from the crime, extinguished, but the civil liability arising from law, no, from quasi-delic, from contracts, they are not extinguished by the situation where Cabral, no, committed suicide and died. Ayun. Sabi pala ni Simpleman, attorney, matagal na pala si Cabral sa DPWH. Yeah, 40 years Madami na yan. palang presidenteng pinagdaanan niya. Pero parang sinabi Kaya ng kabisado asawa niya niya, tapos 42. ng budget kasi sa planning siya. Kabisado niya DPWH. DPWH, no? So, pero partner, ang sabi nga kanina, report ng ating radyoman, hayaan mo nang makapagluksa yung pamilya. Dapat naman talaga igagalang yung patay, no? At kawawa naman yung pamilya, nagluluksa, lalo na yung mga anak niya. Diba? Yun lang. So, bago ito ituloy ng gobyerno. Bago magkaroon ng investigation, kasi ang government, no, ang binibigyan ng protection dito ng government naman, yung BPI helps you do more. Marangantay ni attorney. pera din ng taong bayan. So kailangan mabawi, ma-recover yung property ng government. So after siguro magpasyam yan o 40 days, yun, pasok uli ang government. So pag napatunayan, partner, yun, na merong pananagutan sa civil liability, babalik yun niya sa gobyerno. Oo, kukuhanin yun, no? Magkakaroon ng recovery action ng government, no, para maibalik sa gobyerno yung mga assets na hindi naman lawfully acquired by the undersecretary, kundi galing din doon sa mga pork barrels, sa flood control funds. Ito example lang naman to, hindi naman natin sinasabing may ginawa siya. Kumbaga yun lang yung magiging proseso. Ganun ang magiging batas. proseso. Naging example lang natin si dating Yusek kasi siya yung pinag-uusapan natin. So sa criminality partner, wala na, okay na, wala na. Wala na, extinguished na yung kanyang criminal liability. Tapos yung civil liability extinguished arising from crime. Oo. Yung arising from law, hindi.
Nandun ko. Akala ko Yan partner, yan. lahat ano na. Pag Oo. wala na, wala na. Ay hindi, yun lang dapat naipaliwanag sa kanya. Baka makamamaya nung na-stress na ng husto, nawala na sa wisyo yung pag-iisip, no? Dapat kasi yan sinasamahan at laging pinapayuhan na sana harapin mo na lang yung kaso at ilaban natin, baka makalusot, di ba? Di libre ka. Kaysa naman yung tinapos mo ang iyong buhay. Oo. Ito nga sabi ni Lloyd Carriaga, attorney, maganda po sana ang legacy niya kasi siyang kauna-unahang civil engineer na babae pero mukhang, yun nga, nagamit. Daming awards na tinanggap niyan. No? Kasi bata pa lang yan, pumasok na sa DPWH yan. And then first woman undersecretary of DPWH. Yun, so sayang. Oo nga, partner. At tinapos niya yung kanyang buhay na hindi niya inilaban yung kanyang karapatan. Diba? Siyempre, iba-iba naman tayo ng personalidad, partner, no, kung paano natin tinatanggap yung ganyang klaseng mga sitwasyon sa buhay natin. Alam mo, mas maganda kung nag-state witness na lang siya kung takot siyang mga kulong. Sana nag-state witness na lang siya. Napayuhan sana siya ng abogado. Kapag ganun, partner, kasi if you will be officially designated as a state witness, yung criminal responsibility mo set aside yun. But not the civil liability. Again, yung civil. Siyempre, ang government, ang primary consideration yan, mabawi. Yung pera ng tao yung pondo ng gobyerno. So in the case of a state witness, mawawala yung malilibre ka sa criminal liability but not the civil liability. Kaya nga may tinatawag tayong restitution. So, ibalik nyo, di ba? Ayaw ni Marcoleta ang ganyan, may restitution. Kaya ayaw niya, nagpakulong na lang siya. Ano pa, nasa Cebu na ba? Cebu? May trial yata siya. Attorney Beno, Lo and Dion. Nako po. Rest in peace kay Cabral. Subalit meron pa rin siyang civil na problemahin. Nako po. At dapat mabawi yun. Namabsan. Hindi mawawalay ng basta-basta lang na porket namatay hindi nababawiin yung mga kung meron man talaga napatunayang ninakaw. No, mga kabsat. Last topic tayo kay Kwan, guys. Kay Badcaster. Bardagulang Badcaster naman tayo. Alright. Countdown nga tayo. Lagyan ko ng countdown. Last topic na po tayo.